50 saksak na gawa niya sa asawa niya. Ano nangyari? Demonyo ang gumamit sa kanya. Ang pakabait ng tao. Kasi nahuli niya nangangaliwa, problema, wala yung lalaki. So ikaw mali mo, dapat mismo doon sa harap ng lalaki, pati lalaki, pinatay mo rin. Ito ka. Ulo ka pumatay. Ang kaso sa kanya dapat diskero. Ay sinampahan siya ngayon, parricide. Kakambal ng homicide, pero magkaiba yun. Ang level ng parricide. Pinatay niya asawa niya. O yan, ikaw ngayon, ibig na diskero ang hatol sa'yo. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakaroon. Kung may bitay ka pa. Nagawa mo. Kaya in the excess, judge, sumabad din mo sa akin eh. Yun, pwede yun. Pwede tinatanggap sa korte yung gano'n. Saksi ko ang Diyos. Hello, korte yun. Labas ang Diyos doon. Ignorance of law? Excuses no. Excuses no. Pagulitan mga mentor dito. Ignorance of law, excuses no. Kaya tandaan niyo mga kapatid, kaysa Panginoon, ignorance of law, excuses no. Ayaw na po ang salita ng Diyos, ayaw na ang Ebanghelyo. Kasi sabihin mo, di ko narinig. Mukha mo. Social media, sa katutak na gospel na dyan, pag-ulit na lang yan. Kaya mga kapatid, ingat tayo. Kailangan natin maging group. Pangalawa, encourage and support one another. Encourage. Itong mga kapatid, pagpalakasan, sabi na, paano po natin na mapanatili ang matatag sa ating pananampalataya habang tayo nagtutulungan sa pagtitipon sa Panginoon? Kailangan maging rooted ka, kailangan mag-ugat ka, panalangin at sa Ebanghelyo. Pangalawa, encourage and support one another. Ibig sabihin po magpalakas, magpalakasan at magtulungan. Sa ating paglilingkod mga kapatid, sa ating sama-sama paglilingkod, mahalaga yung palakasin natin ang bawat isa. Yung bawat loob ng bawat isa. Amen. Kasi minsan dumating ang panghihina. Minsan dumating si distraction, dumating si Judith, dumating lahat. Puta ka ng lingko, sumalubog pa sa negative pa. Kapatid ka, dalawa na kayo. Dapat ang kapatid sa lubungin natin na may galak at may ngiti. Amen po ba? Amen. Kapatid! Parang kabutin, bumitaw ka rin. Parang ulan. Di ba ulan? Ganon. Bisa umatin mo sa linggo, di na umatin. Bakit? Ang tawag doon? Nalutang yung terminology, Tampo. Oo, natisan. Meron ko sa English Tampo. Narinig ko lagi yan Bisa ma-encourage siya. Parang naano ako sa'yo. Encourage. Discourage. Na-open ako yun. Na-open ako sa'yo. Yung mga ganon. Tampo. Kapatid, biyaya ng Panginoon, nakagano ka. Biyaya ng Lord namin biyaya. Kasi lahat ito biyaya Amen? Hindi na ito nating talagang si kapatid Aman pa talagang pinili ko ba mapilista yan? Hindi naman Kaloob sa kanya ng Panginoon, biyaya sa kanya. Kaya kung dalawang ito, pinili ko ba o tataas ang grade nyo? Walang ganun. Amen. Hello? Kapalitan ng grade sa dalawang ito sa likod? Hindi. Yan po yung biyaya ng Panginoon sa inyo. Amen. Kapatid na Mendoza. Kinalagdag mo ito, Ama. Hindi, di ba? Malaya. Pag-invite ka sa kanya, kung tutugon sa uhiti, wakabot ang uhiti, di ba? Pag tumugon din sabihin, biyaya ng Panginoon, dinala siya. Kasakapan lang po si Ama. Kasakapan lang din po tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, encourage. Ito sabi ng talata. Ngayon man, sabi ni Pablo, 4:14 hanggang 19 po ito. Inangalalak po ang inyong pagdamay sa ating paghihirap. Kinagagalak daw ni Apostol Pablo yung pagdamay sa paghihirap na sa bilangguan. Itong mga taga-Pilipos. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo o magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din pinadadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong aking tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Nahatid ni Eprodito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap
sa Kanya at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibigay niya ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po, ibig ipating ni Apostol Pablo dito, yung pagkakaroon ng kalakasan. Pinalakas si Apostol Pablo ng mga kapatid sa Pilipos. Bakit pinalakas? Kasi alam ni Apostol Pablo ang kalagayan din naman ng Pilipos. Pero nakikita ng mga taga-Pilipos na kailangan maging magalak. Si Pablo, ano ginawa ng mga taga-Pilipos? Nakidamay sila sa paghihirap. Kaya anong ginawa ni Pablo? Ano po yung naging tawag ito? Yung kanyang naging response sa ginawa ng mga taga-Pilipos? Nagalak siya. Simple na naman eh. Kaya sabihin natin, sulatan din nila, kamusta ka na, Apostol Pablo? Masaya na dun eh. Amen. Kaso hindi lang ito naging kagalakan sa kanya. Pati yung pagtulong sa pinansyal ni Apostol Pablo. Dito mga kapatid, pinapractice natin yung pagtutulong. At tutulong ka pera, may malaking bagay ng prayer. Amen. Panalangin. Kung meron ka naman nakaluwag-luwag ka, kaya mo pinansyal katulad ng Pilipos, lalo pa mga manggagawa. Kaya tingnan nyo, nasa Biblia, Apostol Pablo 18, nasabi niya, yung ibinibigay na tulong ninyo sa akin, na inatid pero dito, ang mga itinutulad ay sa mabangong antok sa Diyos. Kapag, iba kasi usapin, pag sa sugo ka, hello, pag sa sugo ka magbibigay, iba ang usapin doon. Gamitin ko itong sinabi ni Apostol Pablo. Sa mga sugo, pag binigyan mo sila ng tulong pinansya, ang tawag dyan ni Apostol Pablo, mabangong handog sa Diyos. Bakit sino gumagamit? Diyos ba? Hindi. Ang apostol, propeta, evangelista, pastor, mga guro, nagre-reflect yan sa Diyos. Bakit? Sino ba ang nagsugo sa apostol? Ito Diyos. Ang reflection yun sa Diyos. Pag binigyan mo sila, automatic sa Diyos ang punta. Kaya, ano sabi ni Apostol Pablo? Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Bibabalik ni Pablo yun. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Promise? Hindi ko promise yan. Talagang totoo yan. Mag-reflect din sa inyo. Tingnan natin ang aral ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:7. Ang kawal ba gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at ipinakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa hindi nakikinabang sa gatas nito? Nakita niyo ang cycle? Amen. Ano po pangangailangan ng iglesia? Salita ng Diyos. Yun yung gatas. Ay, yun yung damo. At yung gatas naman, yung pinansyal. Tingnan nyo, kapag meron po kayong manggagawang full-time, hindi kayo hirap sa kalagayan spiritual. Bakit? Nakaalalay sa inyo. Pero kapag hindi po full-time ang inyong manggagawa, alam nyo na mangyayari sa inyo. Tengwang. Every Sunday na. Kaya mga kapatid, pag ito na-practice ng iglesia, may full-time ninyo ang manggagawa, ay naku, napakabilis ang pagsulong ng iglesia. Napakabilis. Kaya mga kapatid, iba ang tulong na ibinibigay sa inyo ng manggagawa. Anong tulong yun? Spiritual. Lumakas ka, tumibay ka, manatili ka matagal. Minsan package na ka, pati physical, pati yung tinatanggap nila na ibibigay na rin. Bakit? Alang-alang sa iglesia. Kasi hindi lang physical, pati emotional na idadamay. Pati intellectual na dadamay. Bakit nag-aaral siya para sa church? Ano may ganun? Subukan hindi mag-aaral ang magagawa ninyo. Ano mapulot ninyong aral? Wala. Nga. Kaya ang mga manggagawa patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig na mag-focus sa trabaho, focus na lang sa word of God. Para pagdating ng bawat araw na pupunta ng bahay, laging may bago kayong maririnig. Eh paano kung pagod na yung pasagay sa trabaho? Pagod. Ano mapulot ninyong aral? Nga. Pag-pagod, 36 na, ano namin din. Di ba? Kasi nga dinaaral, ito alam ko ito kabisado ko. Kasi kung mag-aaral pa yan, wala nang oras na sa trabaho. Di ba?
Ano nangyari kay senior pastor? Stress masyado. Ang trabaho, kita ko nag-aaral pa yun. Doon kami nagkaiba, mga kapatid, ng ating father. Kasi nung observahan ko siya, sa Laloma kami, galing duty, di pa natutulog, magbabasa ng Bible yun. Pakuha ng paksa. Sabi ko, mahirap pa ng pastor. Habang tatrabaho, ayoko ng pastor. Nagulat ako, inordin ako ni Apostol. Iwasan nga ako eh. Tumatayo na nga sa church eh, para hindi daw maging pastor. Pero kapag tinawag ka pala talaga, wala kang magagawa. Pag nilagay ka ng Panginoon talaga. Ano? Kaya nakita ko, yun yung iba namin. Kasi sa akin, pag ako trabaho, ayoko magbasa. Ang ginagawa ko, sa YouTube, kasi sa YouTube meron, di ba? Nagano ko sa tenga ko yun, headset ako. Puro verse yun. Kaya itong Pilipos, kabisado ko na ulit eh, araw-araw ko lang. Bago ko na-i-preach sa inyo. Kumbaga, hinihanda ko ng utak ko. Iba nga paksa ko dapat dito, kaso ito yung parang kailangan natin. Kaya, nung narinig ko to, ito palang istorya ng Pilipos, sa pakaganda pala. Ano, tungkol pala ito sa pagiging matatag natin lahat. Kaya mga kapatid, yung ma-stress tayo sa gawain, wag na wag. Kasi ang gawain hindi stress. Amen po ba? Amen. Ang gawain nagpapasigla ng ating mga kaluluwa. Amen. Pag pagod tayo, tuloy gawain. Andiyan ang the word of truth, andiyan doctrine searching, andiyan ang our prayer, andiyan ang pagsamba. Kahapon din namin napunta kasi bumila kong meron. Ang thesis ko yun. Thesis 8. Wala akong kasama. Sino kasama ko? Kasi sabi nito sa Biblia, dalawa nga sila eh. May pasin yun, dalawa ang magkasama sa Ebanghelyo. Kaya next Saturday, kailangan mo ng kasama. Ay, tumugon agad yung Pastor Claudius. Di ako. O ba? Nag-volunteer. Kasi may practice sabay, S4, practice dito. Di mo pwede yung musician dahil mo sa phase 8. Kaya, Pastor Claude, dahil mo sa Sabado. Kung sino may gusto sumama, punta kami sa phase 8 sa next Saturday. Marami pong mga gawain ngayon natin bubuksan. Ang problema, ang inyong magagawa, may trabaho din. Monday to Friday ngayon, hindi ko alam susunod na schedule namin. Kaya hanggat maaari mga kapatid, sabi ko nga, kung bakit nag-pray kong trabaho ninyo para supportan ninyo ang aking ministeryo. Kasi, nabawa, pwede marmar, bigla na promote na yung biyaya. Di ba nangingi marmar? Sabihin ko lang pa, pag dumating ang araw na ako nag-design, may magpapakain sa akin. Hindi yung problema kasi hindi ba ako naasawa eh. So, joke lang. Kasi pag-anak nito, baka sa amin pala, pati tuition fee nito pa sa amin pa. Ganun talaga. Mayroon pang full time, wala akong pera. Kaya sabi ko, pakayo ako mag-resign. Ang kakainin natin dito, hindi mo pwede dito. Kasi yan, para saan natin, pondo natin yan eh. Pabayad sa mga kailangan natin. Kaya mga kapatid, ito ang nais mangyari ni Apostol Pablo sa Iglesia. Andun ang ating encouragement, pagtutulungan, ano may magkukulang na bawat isa, nagpapatawaran. Pangatlo, stay focused on the mission. Ano yung mission natin? Each one? Reach one. Marami na bubuksan ang campus ministry. Naway supportahan niyo po ito mga kapatid. Dahil unang examination ng Severus College natin at ang kami na ito. Doon tayo sa third floor ng Severus. Ang natin doon ay about the build. Hindi kayo dati yan yung gospel i-build natin para sa kanila. Amen po ba? Yan po ating magiging tema dyan. Dito sa verse 3, pinakikuusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sino man, ang patuloy na naghahaya at papalaganap kaysa trabaho, sa eskwela, kaysa saan tayo, may share mo lang ang Jesus sa buhay nila. May share mo kagandahan loob ng Diyos. Malaking bagay. Bakit? Dahil dito dalawang babaeng ito, nasabi ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi po mawawala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hanggat patuloy tayo naghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang ating pagpapagal na pinapalaganap natin ng Ebanghelyo using the campus ministry,
sa trabaho mo, ano, mga kilala mo, yung mga nabit mo na sa relationship. Kasi mayroon pag ibang tao pa eh. Mismo kakilala mo na, kamag-anak mo, classmate mo, i-share mo ang Panginoon sa buhay nila. Bakit? Malaking bagay ito na sila ay makatanggap din tulad natin. Conclusion. Sa ating pong pansamantalang pagwawakas, ito pong tatlong ito